Pinatitigil ng SEC ang operasyon ng Golden Cash, Help Cash at Grace Cash hanggat hindi sila nakakapagparehistro sa komisyon. Nagbabala rin ang SEC na maaaring managot ang mga sangkot sa panghihikayat sa publiko na mamuhunan sa mobile application ng LeafFire kung saan nangangako nakikita ng cryptocurrency. Paglilinaw ng SEC, walang lisensya ang LeafFire para sa ganitong klase ng operasyon. So, ayan na guys. So, kitang-kita nyo naman, naibalita na si LeafFire. So, isusunod na natin to si Sengre App, ano. So, ito guys, ang video natin ngayon guys, ang pag-uusapan natin dahil may sinabi na naman pang uto si LeafFire, no, na sinasabi nila na sinisiraan daw sila, no. Sinisirahan daw sila ng mga nagkakaroon doon ng mga hates daw and rumors daw para daw bumagsak yung ni LeafFire, no? So sobrang kukulit talaga ng mga mga scammer na to, no? So ngayon guys, i-expose natin guys yung ilan sa mga sinabi ng mga moderators and developers ng LeafFire and Sengre App, no? Kasi may nalaman akong update guys, no, sa isang Telegram group na kinuha na daw ni LeafFire yung Sengre. So nagsanib pwersa na daw sila, no? Which is hindi totoo guys, no, and isang napakalaking scam lamang yon. So ipapaliwanag ko guys kung bakit ko nasabi na scam yon, no. So para din maliwanagan kayo guys, no, para hindi kayo mauto ng mga bullshit na scammers na to. So sa mga bagong pasok lang dito sa ating channel guys, no, so mag-subscribe na kayo and paki-like din ng video na to, no. So malaking tulong yon dito sa ating channel. So di na natin patagalin guys, simulan na agad natin tong video na to. So ito guys, galing ito mismo sa LeafFire, no? So sa mismong headquarters ng LeafFire. Ito mismo yung message nila sa lahat ng mga tao and mga users, no? So sabi nila, important notice, good morning members of LeafFire. LeafFire was affected by rumors and failed to effectively expose the products to merchants within the specified time, and received complaints from various business merchants. LeafFire will compensate $690 million in liquidated damages to the high-end products. We sincerely apologize for the inconvenience caused to the vast number of users of LeafFire. Just yesterday evening, at 8:30, LeafFire Senior President negotiated with Sengre Senior President. LeafFire announced that it was officially acquired by Sengre. Sengre's teams are collecting statistics on LeafFire users. Please use the same mobile number or email address as your GCash account to re-register with Sengre so that the LeafFire account will complete the transfer of your account balance within a week. Okay? So, sabi nila dito guys, nagkaroon daw ng problema doon sa mga so nagkaroon daw guys ng problema sa mga items, yung mga high-end products, yung nire-receive orders nyo daw guys, kahit wala naman talagang totoong nangyaring orders doon. So sabi nila, liquidated damages daw guys. So gumagamit sila ng mga deep meaning na mga terms dito para mauto kayo, no. So, isa itong technique guys ng mind conditioning, ano. So, sinasabi nila dito na magkakaroon daw sila ng compensation or yung pagbabayad sa mga danyos daw, sa mga danyos sa liquidated damages to the high-end products, which is wala talagang nangyayaring dito guys. Hindi nga totoo guys na partner sila ni Amazon, 'di ba? So paano masasabi nilang may mga nagkaroon ng liquidated damages sa mga high-end products when in fact wala naman talaga silang official partnership ni Amazon. Kasi kung meron man guys, edi sana si Amazon din mismo nag-a-announce na partner siya ni LeafFire. Pero hindi pinapansin ni Amazon to guys kasi mababang klase lang to guys, no, itong LeafFire na to, and sobrang illegal guys ng ginagawa nila kasi pinipilit pa rin nila na patakbuhin yung kanilang itong business nila dito sa Pilipinas kahit wala pa silang lisensya sa Security Exchange Commission, ano. So tapos sabi din nila dito guys, kahapon daw 8:30 ng gabi, yung LeafFire Senior President daw nila is nagkaroon daw ng
kinuha na daw nila yung Sengre. So ito guys, sobrang laki ng ano guys, sobrang kapansin-pansin dito yung pagsisinungaling nila dito, no. So ipapaliwanag ko kung bakit nila ginagawa tong mga pang-uuto na to. Pero sa ngayon guys, papaliwanag ko muna to kung bakit hindi totoo itong mga messages nilang ito. So sinabi nila dito guys na yung si Lifer Senior President nila is kumuha ng kinuha na yung Sengre. Okay guys, so paano ko nga nasabing hindi totoo itong mga pinagsasabi nilang announcement, itong mga important notice na to? So unang-una sa lahat guys, mas hindi specific yung message na to, ano? So walang details guys, walang proof and evidences na nagkaroon ng liquidated damages sa mga high-end products. And sobrang laki naman guys yung 690 million US dollars. Eh di sana binabalita na yan, no? Pero dahil hindi na nilalabas sa balita, walang nangyayaring ganyan guys. So internal create lang nila to guys. Gawa-gawa lang nila to para maloko nila kayo, no? Kasi technique nila yan kasi syempre pag bumagsak yung pumangit yung yung pumangit yung impression ng mga tao sa Lifer or sa Sengre, edi wala nang magta-top up guys, no? So, yun ang mangyayari doon. So ngayon dito guys sa baba, ang sinabi nila dito guys, yung Lifer Senior President daw nila guys, nagkaroon daw ng ng usapan na makukuha na daw yung Sengre. Eh hindi nga mismo sinabi dito kung ano yung pangalan ng Lifer Senior President nila. 'Di ba? So hindi sila transparent guys masyado sa mga specific details. For example na lang sa mga ganitong klase ng situations kasi karapatan guys ng mga users na malaman kung sino yung presidente ng isang kumpanya na kinagamitan nila, no? So ayan guys, wala silang pinapakitang mga kahit anong sapat na ebidensya para ma-support itong kiniklaim nila na magkakaroon daw sila ng compensation, no? Wala naman talagang nangyayaring ganun guys. Walang nangyayaring liquidated damages. And wala ding high-end products na kailangan nilang bayaran. Kasi lahat ng mga nire-receive orders nyo guys, nakikita nyo yung mga pumupokpok pag nagre-receive orders kayo. Walang nangyayari sa likod yun guys. Ano lang yun, animation lang yun, no? So, ang isa pa dito guys, ang sinasabi nila dito, ay yung mga Lifer users daw pwede na lang i-transfer daw yung mga yung mga balance ninyo sa Lifer papunta sa Sengre, no? Pero bago yun guys, ito yung hindi nila muna sinabi, no? So sinabi nila to nasa huli na. Nang sa ganon is hindi mailipat or hindi matransfer yung inyong balance sa Lifer to Sengre. So isa yun sa technique nila guys kasi kung mapapansin nyo dito sa baba, sinabi nila, ito yung tinago nila guys, ito sana yung pinaka-importanteng part ng message na to na sana dapat inuna muna nila bago nila sinabi yung mga magagandang messages nila dito. Dapat nagkaroon muna sila ng notice, which is ito guys, basahin nyo. Lifer is not responsible for the failure to transfer balance due to registration using other links. Diba? So, syempre marami ng mga nakapag-register. Marami nang nakapag-register sa ibang links maliban dito, no? So ito daw dapat kayo mag-register, which is hindi tama guys kasi hindi pwedeng dahil lang hindi nakapag-register sa link na to is hindi na ililipat yung balance sa Lifer papunta sa Sengre app. Hindi ko magets guys kung ano yung goal nila dito, no? Kasi napaka-nonsense guys ng mga dinadahilan nila para lang makapang-scam sila, ano? So tsaka guys, bakit pa kailangan na i-transfer yung balance sa Lifer papunta sa Sengre kung legit naman, kung totoo na legit pa naman yung Lifer, 'di ba? So bakit ita-transfer? 'Di ba? So doon pala malalaman mo na kung anong klaseng modus ng ginagawa ng mga to, no? Kasi halatang-halata naman guys, ang daming butas sa mga messages sa mga paikot nila, no? So makinig kayo sa akin guys kasi concerned ako sa mga users and the mga subscribers ko na mahilig kumita ng pera online. So ang pagtangkilik kayo sa mga easy get rich fast na mga earning money
platforms kagaya nito is sobrang delikado guys, especially kung maglalabas ka ng pera, no? So yung point mo guys is kumita ng pera, hindi maglabas ng pera, no? Kasi guys sobrang unsafe yun guys. Not to mention na itong Leafire na to is sobrang ano guys, sobrang hindi pa siya registered sa SEC, wala pa siyang lisensya, no? So ayan guys, ang dahilan nila kung bakit nila sinasabi yung mga ganito is para may mga tao pa rin na mag-top up pa rin sa mga platforms nila. So, syempre, pagagandahin nila yung kanilang, yung impression ng tao towards sa Leafire and sa Sengre para marami mag-top up, no? So, ngayon guys, i-minimize natin guys yung mga tao magta-top up by doing all these videos para ma-inform kayo guys na hindi mapagkakatiwalaan for long terms ito si Leafire. Okay? So, sinasabi ko lang sa inyo guys, please don't invest, don't invite. Wag na kayong gumawa ng mga post. Wag na rin kayong mag-invite guys, no, kasi pwede rin kayong managot niyan sa government if ever nagagawin niyo 'yon, no? So, isa pang napansin ko dito guys, kung talagang legit ito si Sengre, bakit wala siya sa Play Store kagaya ni Leafire? Okay? So, kung kakakuha lang kung kakasabi lang nila ng isang araw na yan, wait, pakita ko muna sa inyo guys, no? Ayan guys, so previous video natin guys, sabi ng Leafire, Sengre is not owned or partnered by Leafire. If you are scammed by Sengre, we have no responsibility. Ayan, so sobrang parang pinandidirihan nila masyado si Sengre. Tapos 24 hours later, ayun na agad, no? Kung makita nyo dito, 24 hours late. Ayan, so 24 hours later, nakipag-partner na daw agad yung Sengre Senior President sa Leafire Senior President. And ang mapapansin nyo guys, pareho silang may Senior President. So ano yun guys, pareho sila ng structure ng organization, no? So pansin nyo guys na gravity na panguuto nilang ng mga taong to, no? At isa pa guys, sasabihin ko sa inyo, may isa pa akong napaka-importanting highlight na kailangan nyo malaman. So napakadali lang guys makapag-add ng app sa Play Store. So bakit itong Sengre wala siya sa Play Store pero yung Leafire andun siya, no? So mapapansin mo guys, 'di ba? So kung talagang nasa kanila na yung app na to, eh bakit wala pa siya sa Play Store? Kung mapapansin niyo, punta tayo sa Play Store saglit. So mapapansin niyo guys dito, no? Dito, kung i-click natin to guys, yung developer, wala pa dito yung Sengre app, no? So, ang dahilan guys kung bakit hindi nila ma-add yung application dito sa Play Store, eh kasi nga hindi na siya pwedeng ma-add ulit kasi nire-review na yan ng mga Google developers team, no? Kasi kapag andito yan sa Leafire, itong Leafire, nasa Play Store na pero nagawa pa rin makapag-scam. So, yan guys, siguro nagkaroon na ng na-detect na siguro ng mga developers ng Play Store. Kaya hindi na nila mapasok sa Play Store yung Sengre app nila. And ang isa pang theory ako dyan guys, ang dahilan kung bakit hindi na nila pinasok dito sa Play Store yung Sengre is because mas minimize or mas madali sa kanila na makatakbo. Kasi guys, ang Leafire, kapag nawala, syempre andyan pa rin yung madedetect and matitrace pa rin sila ng Google mismo sa kabulastugan na ginagawa nila. Pero kapag andun mismo sila sa website nila, andun mismo yung app, syempre hindi agad ma-retrace, mas mapapabilis yung pagtakbo nila. And ang isa pang nasasabi ko dyan guys, kung bakit scam pa rin talaga itong Sengre app na to and Leafire, wala talagang walang totoong pangalan na lumalabas, di ba? Kung mapapansin nyo lang yung pinagsasabihin lang nila, mga senior president, customer service, moderators. So walang pangalan. Kung mayroon mang pangalan, mga Pilipino din na ginagamit nila guys para makapang-scam sila, di ba? So if nakaabot ka up until today dito sa video to, so I hope na marami kang natutunan sa akin, no? And comment din kayo dyan sa baba guys kung may mga insight nyo and theory nyo sa pang-i-scam nito ni Leafire and ni Sengre, no? Comment kayo dyan sa baba guys, and dito sa channel natin lagi na tayong magbibigay ng mga daily updates regarding dito sa Leafire and sa
sa Sengre na to. So hindi ako titigil guys hanggat hindi ito nare-report doon sa mismong sa kataas-taasan ng gobyerno, no? Para hindi na sila makapang-scam pang muli, no? So kasi up until now guys, ang daming mga matitigas ang ulo na nagto-top up pa rin. So hindi naman tayo nagkukulang nga. Sabi nga ng isang subscribers ko diyan na hindi naman tayo nagkukulang sa paalala, no? So ngayon guys, ang ginagawa ko is i-minimize natin yung magiging danyos or scam ni Leafire or ni Sengre. No, so maraming salamat sa panonood nyo guys, and salamat palagi sa araw-araw na panonood dito sa ating mga videos. Please subscribe guys sa mga bagong pasok lang dyan, and pakilike na rin ang video na to guys, so malaking tulong na po yun sa akin. So yun lamang sa ngayon guys, thanks for watching and see you sa ating next update.